Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng panahon para sa linggo ika-11 ng Enero taong 2026. Sa kasalukuyan, mayroong tatlong low pressure area na matatagpuan sa silangan at kanlurang bahagi ng bansa. Ang mga ito ay inaasahang magdudulot ng pag-ulan, kaya kailangang maging handa ang lahat laban sa posibleng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa. Luzon. Silangang Luzon, ang LPA sa bahaging ito ay magdudulot ng biglaang buhos ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, at Quezon. Asahan din ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa buong araw. Hilagang Luzon, dahil sa hanging amihan, magiging malamig lalo na sa madaling araw. May kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Tarlac, at Pampanga. Katimugang Luzon, sa epekto ng hanging easterlies at ng sistema ng panahong si Shearline, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Marinduque, lalo na sa hapon at gabi. Mga saklaw ng temperatura sa Luzon, Lawag, 22 hanggang 29 degrees Celsius. Tuguegarao, 18 hanggang 26 degrees Celsius. Baguio, 14 hanggang 23 degrees Celsius. Metro Manila, 22 hanggang 29 degrees Celsius. Legazpi, 24 hanggang 30 degrees Celsius. Tagaytay, 22 hanggang 29 degrees Celsius. Visayas. Silangang Visayas, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, at Samar dahil sa hanging easterlies. Iba pang bahagi ng Visayas, maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit may kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at gabi sa Biliran, Leyte, Masbate, Negros Islands Region, Guimaras, Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, at Bohol. Mga saklaw ng temperatura sa Visayas. Tacloban, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Iloilo, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Cebu, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Palawan. Maaliwalas na panahon sa umaga. Ang LPA sa kanlurang bahagi ng Palawan ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa bansa. Mga saklaw ng temperatura sa Palawan, Kalayaan Islands, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Puerto Princesa, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Mindanao. Silangang Mindanao, dahil sa hanging easterlies, magkakaroon ng pag-ulan sa Cagayan de Oro at Davao Region. Iba pang bahagi ng Mindanao, maaliwalas sa panahon na may bahagyang maulap na kalangitan sa hapon at gabi sa Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Northern Mindanao, at Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga saklaw ng temperatura sa Mindanao. Davao, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Zamboanga, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Paalala! Ang isa pang LPA sa silangang bahagi ng Mindanao ay kasalukuyang nasa labas ng PAR ngunit posibleng pumasok sa mga susunod na araw. Maaari itong maging bagyo at bibigyan ng lokal na pangalang Bagyong Ada, ang unang bagyo ng taong 2026. Ito po ang patuloy na pagbabala at pag-update tungkol sa mga kasalukuyang sistema ng panahon na nakikita natin sa ating bansa at sa paligid nito. Simula na po tayo sa ating pagtingin sa mga low pressure area na kasalukuyang nasa iba't ibang bahagi ng ating kapaligiran. Update sa mga low pressure area at Bagyong Ada. Base po sa detalyadong pag-outlook na isinasagawa ng aming mga meteorologo, ang dalawang LPA na kasalukuyang matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon at isa pa naman sa kanlurang bahagi ng Luzon ay inaasahang unti-unting mawawala o maglaho sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw. Ang mga sistemang ito ay hindi na inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa ating bansa at patuloy po nating binabantayan ang kanilang paggalaw hanggang sa ganap na mawala ang mga ito sa ating mga monitor. Ngunit mahalagang bigyang pansin ang isa pang LPA na kasalukuyang matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao na malaki ang posibilidad na maging ang unang bagyo ng taong 2026. Habang patuloy itong papalapit sa ating bansa, makikita natin na patuloy din itong lumalakas mula sa pagiging isang simpleng LPA, unti-unting nagiging mas organisado ang istruktura nito. Inaasahang makapasok na ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa umaga ng ika-13 ng Enero taong 2026.
Simula pa lang ng ika-9 ng Enero, makikita na sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng pag-asa ang paglapit ng sistemang ito sa ating bansa. Habang mas lalong papalapit ito sa ating kalupaan sa mga susunod na araw, mas lalong lalakas pa ang lakas nito. Pagdating ng ika-15 ng Enero taong 2026, inaasahang maaari na itong maangkat sa kategoryang Tropical Depression, kung saan magkakaroon na ito ng mas malakas na hangin at mas matinding pag-ulan. Ang mga bahaging tatamaan nito ay makakaranas ng patuloy na maulap na kalangitan, kasama ang pagbuhos ng malakas na ulan na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha sa mga mababang lugar, lalo na sa mga lugar na madaling maapektuhan ng tubig baha. Bukod pa rito, may panganib din ng pagguho ng lupa sa mga lugar na may dalesdes o kabundukan, lalo na kung patuloy na babaha ng malakas. Kasabay din ito ang inaasahang malakas na hangin na maaaring magdulot ng pinsala sa mga mahihinang istruktura, mga taniman, at mga kagamitan na nasa labas. Inaasahang posible ring maglandfall ang bagyong Ada sa ating bansa bago pa ito tuluyang lumihis patungo sa ibang direksyon. Batay sa kasalukuyang outlook ng paggalaw nito, mula ika-16 ng Enero hanggang ika-22 ng Enero taong 2026, pahilagang silangan ang pangunahing direksyon ng kanyang paggalaw. Sa ganitong senaryo, maaapektuhan ng malawak na bahagi ng ating bansa, magsisimula sa Mindanao, pagkatapos ay lilipat patungo sa Visayas, at maaari pang umabot hanggang sa ilang bahagi ng Luzon. Kaya po hindi lamang isang rehiyon ang kailangang maging handa, kundi pati na rin ang lahat ng tatlong pangunahing grupo ng mga isla ng Pilipinas. Lahat po tayo ay dapat maging alerto at handa, dahil ang lagay ng panahon ay maaaring biglang magbago anumang oras, kahit na ang pinakabagong forecast na ating ibinibigay ay maaaring magbago depende sa pagbabago ng mga salik sa atmosfera. Lagay ng ating karagatan. Bukod sa mga babala tungkol sa bagyo, mahalaga rin na bigyang pansin natin ang lagay ng ating karagatan, lalo na para sa ating mga kababayan na umaasa sa pangingisda at mga taong nagnanais na maglakbay sa pamamagitan ng dagat. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa alinmang seaboard ng ating bansa, iba ibig sabihin, hindi pa naman kasing lakas ng dating mga bagyo ang mga alon sa kasalukuyan. Gayunpaman, hindi po ibig sabihin nito na ligtas na lahat para sa paglalayag. Sa silangang bahagi ng ating bansa, mula sa Batanes hanggang sa Davao Oriental, inaasahang magkakaroon ng moderate to rough sea condition. Ang mga alon dito ay maaaring umabot sa taas na 2 hanggang 4 na metro, na maaaring maging mapanganib lalo na para sa mga maliliit na sasakyang pandagat tulad ng mga bangkes at maliit na fishing boats. Kaya po hinihikayat natin ang ating mga mangingisda na iwasan munang pumalaot sa mga lugar na ito, lalo na kung hindi naman kailangan o emergency lang. Para naman sa mga mas malalaking barko, dapat pa rin silang mag-ingat dahil maaari pa rin maapektuhan ng malalaking alon ang kanilang paglalayag. Sa kabilang dako, sa kanlurang bahagi ng ating bansa, mula sa Ilocos Region hanggang sa Zamboanga Peninsula, inaasahang magkakaroon naman ng slight to moderate sea condition. Ang mga alon dito ay mas maliit lamang, mula sa kalahating metro hanggang 2 metro ang taas, kaya naman medyo mas ligtas para sa paglalayag. Gayunpaman, hindi pa rin po dapat magpabeya ang sinumang lalayag, dahil maaari pa rin may mga biglaang pagbabago sa kondisyon ng dagat depende sa hangin at sa iba pang salik. Hinihikayat po namin kayong lahat na manatiling alerto, maghanda ng mga kailangang gamitin para sa emergency, at laging panatilihing updated sa mga bagong balita at abiso na aming ilalabas. Mag-ingat po tayong lahat, mga kababayan. Huwag nating balewalain ang mga babala na dahil ito ay para sa ating kaligtasan at kalusugan. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa panonood at pakikinig sa ating update ngayong araw. Ingat po lagi at God bless us all.